Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Emery at samahan niyo po ako sa isa na naman pong episode ng ating daily devotion. So bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa mensahe na inyong pinadala at dalangin po namin ang inyong paggabay sa pag-aaral ng inyong salita sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang title po ng aking mensahe ay The Consequences of Breaking the Vow. Tayo po ay babasa sa Numbers chapter 6 verses 9 to 12. NIV version. Verse 9, if someone dies suddenly in the Nazarite's presence, thus defiling the hair that symbolizes their dedication, they must shave their head on the seventh day, the day of their cleansing. Verse 10, then on the eighth day they must bring 2 doves or 2 young pigeons to the priest at the entrance to the tent of meeting. Verse 11, the priest is to offer one as a sin offering and the other as a burnt offering to make atonement for the Nazarite because they sinned by being in the presence of the dead body. That same day they are to consecrate their head again. Verse 12, they must rededicate themselves to the Lord for the same period of dedication and must bring a year-old male lamb as a guilt offering. The previous days do not count because they became defiled during their period of dedication. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa verse 9 ay sa madaling salita po ay posibleng ang isa sa mga namamanatan ng Nazareo ay lumapit o nakipag-ugnayan sa isang bangkay or patay na katawan nang hindi sinasadya, nang hindi niya kasalanan. Sa kasong ito, kailangan ng Nazareo na una, ahitin ang kanyang ulo sa araw na siya ay naging malinis. Ito ay dapat gawin sa ikapitong araw, pagkatapos niyang maging marumi dahil sa pagiging malapit sa isang bangkay. Pagkatapos ng panahon ng pagiging marumi, sa ikawalong araw ay magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati sa saserdote sa pintuan ng tolda ng pagpupulong. Sa verse 10, ito ay ang mga handog para sa kasalanan. Makikita rin po ito sa Leviticus chapter 12 verse 6. When the days of her purifications are completed for the son or for a daughter, she shall bring to the priest at the doorway of the tent of meeting a 1-year-old lamb for a burnt offering and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering. So kung hindi naman po afford or kung mas mura naman po na offering yung i-offer nila, makikita po ito sa Leviticus chapter 12 verse 8. But if she cannot afford a lamb, then she shall take 2 turtle doves or 2 young pigeons, the one for a burnt offering and the other for a sin offering. And the priest shall make atonement for her and she will be clean. Ayun, at dadalhin ng Nazareo ang mga ibon sa saserdote upang siya ay dalisan or linisin. At pagkatapos, ihahandog ng pari ang isa bilang handog para sa kasalanan at isa bilang handog na susunugin. Sa verse 11, ang layunin ng pag-aalay ay upang gumawa ng pagbabayad sala sapagkat sila ay nagkasala sa pamamagitan ng pagiging malapit or nasa presence ng isang patay na katawan. Sa panghuli naman, ang sabi ay, that same day they are to consecrate their head again. Nangangahulugan ito na hindi dapat gupitin ng tao ang kanyang buhok kapag nagawa na ang pagbabayad sala para sa aksidenteng paghawak sa namatay na tao. Sa mga panahong iyon, ang tao ay muling iaalay sa Panginoon ang kanyang mga araw bilang isang Nazareo. At sa verse 12 naman ay, para magawa ito, dapat siyang magdala ng isang lalaking kordero na 1 taong gulang bilang handog para sa pagkakasala. Ang tupa ay isang mas mahalagang handog at kinakailangan kapag nagsasagawa ng isang handog para sa pagkakasala. Makikita sa bahaging ito sa pagtatapos ng panata ng Nazareo sa Numbers chapter 13 to 15. So it seems that this unintentional termination of the vow period caused by accidental contact with a dead corpse should be considered as a consequence. And it should be properly completed with a sacrifice before the beginning of a new vow period.
Ang hindi sinasadyang pagwawakas ng panahon ng panata na sanhi ng hindi sinasadyang pakikipag-ugnayan sa isang patay na tao ay dapat isaalang-alang bilang resulta or as a consequence na dapat itong maayos na kumpletuhin sa isang sakripisyo bago ang simula ng isang bagong panata. So the early termination was defiled, thus, even though it was consecrated by the offering, the earlier days will be void. So stated otherwise, the time spent in the vow should be reset. And any time already spent in the vow would not be counted toward the remaining vow duration. So, for our conclusion, the main point or emphasis of these verses is on the hair. A Nazarite's hair had to be shaved off and had to grow back again after being purified and consecrated again if they had come into contact with a dead body. Ang pangunahing punto o diyan ng ating mensahe ay ang buhok. Ang buhok during the Nazarite's vow. So, ang Nazareo ay kinakailangang ahitin ang kanyang buhok at kailangang tumubo muli pagkatapos ng consecration or pagkatapos siyang dalisayan at italagang muli kung sila ay nakalapit or nakadikit sa isang bangkay. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng buhok sa panahon ng panata ng Nazareo. Yun lang man po ang aking mensahe sa araw na ito. To God be the glory and God bless everyone.